Hello mga plantito-plantita na laging nandyan na nakasubaybay. Good morning po, good day po sa inyong lahat. At ngayong araw po na ito ay sana po ay inyong maibigan itong ating content. At talaga pong sobra din yung effort. Talaga pong nag-effort ako ng gusto. Siguro po para makuha lang po yung bawat anggulo. Ayan, bawat anggulo at yung anggulo ng garden at yung anggulo at ganda ng bawat halaman. Sobrang hirap lang din sa part ko sa buong journey ko ng pagbablog kasi ito yung ang daming cut, siguro almost 30 na pakat-cut ng video na ayan nahirapan akong kung saan siya dapat isunod kasi nga ayan nandoon na sila lahat. Pero ito po ay inaalay ko po ito. Ayan talaga inaalay. Sa aking lahat na viewers, lalong-lalo na po doon talaga sa mga legit viewers ko po na nanonood po talaga kahit ano po ang aking i-upload at nanonood sila ng matagal. Kumbaga may interest silang panoorin ng medyo ilang minutes, hindi man ganun kabuo, pero ilang minutes, and then especially doon sa nanonood din ng ads. At saka mayroon po talaga kahit paano na yung husto po yung pagmamahal sa akin, yung suporta po sa akin bilang inyong plantita dito sa social media, ayan, dito sa YT. At nagsusuporta sa akin ng husto, nagmamahal sa akin ng husto sa ginagawa ko. At sobra nilang na-appreciate itong aking munting garden na simple lang naman, hindi naman siya magarbong garden na tulad ng sa iba talaga, na magaganda. Kumbaga na-appreciate nila yung pagiging unique nitong aking garden, yung simplicity, yung talagang pinagpaguran na binibigyan po talaga ng oras. Ayan. Sa nag-aantay na gusto nila na lagi makita yung aking garden kasi siguro po baka stress reliever din nila. Ayan, kung ano pa man yung reason nila. Ito na po yun. Sana po ay inyong maibigan. At maraming salamat po. Magpapasalamat na ako dito kahit nagpasalamat na ako doon sa dulo ng video. Magpapasalamat na rin po ako sa manonood po nito. Ayan. Pero bago siyempre ang lahat at mahaba ang video na ito, mga plantito-plantita, ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Kapag andito po ako sa may balkon ay ganyan po yung view ng aking garden, yung ayos ng mga plants. At tamang-tama naman po ngayon ay umuulan. Pero okay lang po yung maging background yung ulan. Wag lang po maging background yung mga music ng kapitbahay kasi po talagang copyrights po ang ating kakahantungan. Ayan, ganyan. Talagang tag-ulan na. Nasa panahon na talaga po ng magiging ng tag-ulan. Ayan. Dito po ayan, yung dumi ng kalamansi. Ito yung madumi talaga tong dahon ng kalamansi na to. Ayan, yung garden doon. Ay, yung garden set. Tapos yung kalamansi ko dyan, napakaraming bunga. Kasi alam niyo po ba, talagang pinutol na yan lahat. So, mga supang na lang yan, mga panibagong ano na lang po yan. Tubo na sanga kasi yung parang inanuhan na ng kahoy, nagmali na siya. Pero ayan, ang dami-dami, kita ba? Ayan. Tapos ito po palang ligyum ko, kung mapapansin niyo po, ayan. Itaas ko yung camera. Wala siyang dahon. Naglalagas po kasi ito. Nakailang lagas na to, pero ngayon, para akong kinakabahan dito, hindi ko sure kung talagang naglagas lang siya or patay siya. Aywan ko. Abangan na lang po natin kung may tumubong mga dahon dyan ay talagang naglagas lang siya. Pero kung wala na, talagang naglagas siya na mamamatay na siya. Ayan. Diyan naman siya nakatanim. Wala naman ako nakikitang mali. Hindi naman naistaka ng tubig. Ayan. Basta yun po. Tapos syempre doon, ayan yung ating para yan pa-oval ang dating dyan. Ayan. Tapos ayan po yung yung at dito naman po tayo sa side. Ipa-side ko na lang po din yung camera para kita nyo po. Dati po, nung hindi pa namin to nabili dyan, yung allowance lang nito parang
2 metro o 1 metro may kalahati. Parang 1 metro may kalahati na lang po. Parang ganun po ata. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan din sa side. Ito talaga yung pinaka-side namin. Ayan yung mga plants naman dito. Ayan po. Tchen! Taraden! Ayan po. Pero nagtanim po ako ng mga legume. Kasi ang ganda ng kulay niya. Ano siya eh, parang lumiliwanag po talaga sa garden. Ayan po. Yung view po pag nandito po ako sa aking balkon. Ayan po yung mga plants po dyan. Dito naman po tayo sa kabilang side at ayan naman po makikita nyo mga plants. Malalago na po yung mga plants at yung mga halaman na nagsama-sama. May mataas, may mababa, may ayaw sa init, may gusto sa naiinitan. Ayan, dyan naman po. At yung aking dalawang special na plants, itong variegated talisay at saka yung red talisay ko, ayan. Ito talaga sobrang ako nabuboring. Ba't hindi pa siya tumataas? Kinakausap ko na po yan. Tumas na siya, parang awa niya na. Sobrang akong naano sa kanya na ang baba niya. Naka-direct sunlight naman po siya. Ayan. Ganyan po ang kanyang ayos pag nandito po ako. Ayan yung mga plants at ayan yung view. Talagang kitang-kita mo po yung mga colorful kong crouton. Ayan po. Pag andito naman po ako sa bahagi na ito po ng aking balkon, ito naman po yung view dyan. At eto, ayan, nakita nyo na po yan sa una kong video. At ang allowance po niyan dyan sa side ay 1 metro paliit. Kasi doon po sa pinakadulo niyan ay parang kulang na mag 1 metro. Kasi hindi naman po kwadrado itong aming lote. Para po siyang paiskwala. Kaya yung allowance niya sa side is 1 meter. Nag-umpisa hanggang sa makarating doon sa pinakakanto at pinakadulo ng bahay namin ay kulang na po siyang 1 metro. At ayan, yung aking simpleng bakod probinsya, bakod ng walang budget. Ayan naman yung mga plants. At dito naman po tayo sa harap. Kung andito naman po ako sa may pathway, ayan naman po yung view ng aking garden. Pag andito naman po ako sa bahagi po na ito, kung saan po ay malapit po ito sa may papuntang dirty kitchen, kung saan ito na yung aming likod or side. Ayan, yung parang yung pinakadulo na. At napakita ko naman ng ilang beses yung view doon mula nung lininisan at nagkaroon ng dirty kitchen. Ayan, nakailang content din ako doon. At ganyan po yung mga halaman. Ayan po yung mga pinagsama-samang mga halaman. At kung andito naman po ako, ayan naman yung view dyan sa bahagi po na iyan. Ganyan naman po sila. Wala lang carpet kasi nawala na yung carpet or yung Bermuda grass. At yung aking net, ayan, sira na din. Ayan, hayaan nyo na po at mapapalitan ko din po yan, net po na yan. At pag dito naman po ako, ayan naman po yung kanyang view at papunta na nga po yan doon sa may dirty kitchen. Ayan pong daanan po na yan. At ayan naman po yung kanyang loop dyan po sa part na yan at yung mga halaman sa pathway. Dito din naman sa side, ayan naman po. Ganyan naman sila kaganda at dito sa kabilang side, ayan naman po yung mga halaman sa pathway. At dito naman sa kabilang side, ayan naman po yung mga halaman po sa pathway. At talaga pong malalaki na po yung plants at ito yung aking pa-arco dito sa aking gate at itong aking garlic vine ay pinuputol ko yan minsan kasi nakakaharang po sa daanan at masyadong nakakalilim na masyado ito pong mga sanga ng mulberry. Kailangan ko naman itong putulin, trabaho na naman at effort kasi hindi po siya pwede dyan kasi hindi naiinitan si garlic vine. At kung nandito po ako sa may tabi po mismo ng gate, ito naman po yung view. Ayan, nasa pinakadulo na ako ng aming gate. Ayan, sa dulo nga sa gate. Ayan yung view na makikita nyo po.
papunta na po yan doon sa may garden set po sa may harap ng bahay at kakaulan lang po talaga. Kaya basa pa po ang lupa at eto ngang semento sa pathway ay basa pa. Sobra po talagang nakaka-amaze din na yung talagang halos para akong nag-oopisina araw-araw dito sa aking garden. Ang kaibahan ko lang po ay yung pag-oopisina ko ay madumi po ako. Ayan, kumpara talaga doon sa mga nag-oopisina talaga na sa opisina ay malilinis po. Ito naman po yung view pag naka-drone. Naka-drone. Pero ayan, isipin nyo na lang mga plantito-plantita na naka-drone po talaga ito. Semi-drone lang siguro, hindi talaga as in super drone. Kasi kung super drone, sobrang taas pa nito. Ayan, naka-semi lamang po ito at ganyan lang po yung mga halaman. Sobrang nakaka-enjoy masdan yung iba't ibang kulay ng mga dahon. Napakaswerte po natin talaga, lalo na po nung panahon ng pandemic. Sobra po tayong nilibang ng mga halaman. Na yung mga taong walang hilig sa paghahalaman ay nagkahilig. Yung iba ay nagpatuloy doon sa hilig na yun. Pero yung iba talagang naging stress reliever lang after nung pandemic ay ayun, nagbalik sa talagang totoong passion nila at yung iba talaga namang nabisi sa pagtatrabaho. Pero aminin po natin ang laki ng tulong ng mga halaman po na ito nung panahon po ng pandemic para po malibang tayo at ma-divert po yung lungkot natin dito sa mga plants at nalilibang tayo, hindi natin namamalayan yung oras, kumbaga naiibsan yung stress natin. Sobrang galing ni God na sa panahon po na yun ay may mga nilikha siyang halaman na maiibigan po natin, na magpapasaya po sa atin ng gusto at mas lalo po nating na-appreciate yung mga creation niya, which is ito pong mga halaman at yung kalamansi ko po na yan, mabunga po yan. At sobrang tataas na rin po ng plants. Gusto ko po talaga makita sa taas, kaya talagang nag-effort ako mag-semi-drone. Semi-drone at basa lang talaga yung dahil umulan at itong legume ko po ay hindi ko alam kung tutubo yung dahon. Ayan, tingnan na lang po natin kasi naglagas po kasi yung dahon niya. Pwede pong mag-change siya ng dahon kaya naglagas or mamamatay po siya. Ayan, tingnan na lang po natin at ayan naman yun. Dito sa kabila na, ayan, lumabas na ako dyan sa my progress at dito na ako sa bahagi na ito. At yun nga po, nakita ko naman po, itong legume po na ito ay hindi naman siya naistakan ng tubig. So, lagi naman po talaga siyang naglalagas. Pero ayan, nagwo-worry pa din ako kasi ang tagal niyang magkadahon. Pero sa bahagi naman po na ito, ayan, naka-drone pa din. Naka-drone, semi-drone. Ayan, ayan yung mga halaman. Ang ganda lang pong tingnan dito sa part na ito na medyo elevated ako, nasa taas ako, ayan, na nadudungawan ko itong aking mga halaman at ganun lamang po kasimple yung mga halaman ko at kasimple yung ayos. Pero talaga pong binigay ko na po dito yung aking oras, yung attention ko. Talaga, sabi ko nga po, para akong nag-oopisina. Araw-araw nandito sa garden. Talaga yung routine. Kasama na sila sa aking araw-araw na pagkabuhay. Ang kaibahan ko lang talaga sa mga literal na nag-oopisina ay, ayan, may kita sila. Kinsinas katapusan at malinis sila, makinis sila, maganda sila, nakaayos talaga sila. Kumpara sa akin talagang lagi akong basahan, madungis, ayan, mabaho sa pawis, ayan, madumi yung mga kuko. Pero yun po talaga yung buhay ng pagiging plantita. At dito naman po sa bahagi po na ito, eto naman po yung patuwi po dito at ayan po yung mga halaman. Yung mga aglow po na mga hindi naman masiselan ay maganda. At eto naman pong aking Caribbean Star ay hinahayaan ko na lang pong maging mataas kasi yung ibang plants gusto ko pong mataas. May purpose naman po yung pagiging mataas nila. Nagbibigay po sila ng lilim sa ibang plants at yung mga aglow po dyan na medyo rare at super rare ay hindi maganda yung tubo sa kakakalkal ng mga manok. Maliban sa kinakalkal sila ng manok, napuputol ang mga sanga nila, na stress sila, ay
inuuod sila, ayan. Pero ayoko na po masyadong isipin yun kasi naghahalaman tayo para mag-enjoy, ngumiti, malibang, mawala sa isip ang mga problema at dito naman po sa bahaging ito, ayan naman po yung view. Kumbaga po, naglipat lang ako ng posisyon para ipakita ko naman po dito yung anggulo ng ayos ng plants. Yung mga plants na pinagsama-sama kung gaano sila kaganda sa mga bahagi na yan na kung saan sila ay naitanim. At kung makikita nyo po talaga, yung taas ng mga plants at obvious naman po na talagang itong mga kruton yung nagbibigay po ng kinang, ayan, ng ningning dito sa aking munting garden. Kaya sino ba naman ako, ayan, na pabayaan sila na sobra-sobra yung gandang binibigay nila dito sa aking munting bakuran. Sobra po talaga akong happy sa kanila. Siyempre, ido-drone din po natin. Natatawa ako sa drone. Pero semi-drone naman po, 'di ba? Kung makikita nyo naman po, tingnan nyo naman po yung ibaba at yung view ng plants ng malapitan. Sobrang nakaka-amaze. Ayan, sobra akong blessed mga plantito-plantita dahil sabi ko nga po, nung bata pa ako, ay pangarap po talaga magkaroon ng garden. Pero hindi ko naman po ini-expect na magkaroon ako ng ganito kadami-daming mga halaman. Pero yun nga po talaga, yung hiling natin, mas higit pa dun yung ibinibigay sa atin ni God. Ang ano ko lang po naman nun ay isang garden lang. Basta may garden lang at malaya kong maitanim yung gusto ko, malaya kong maayusan yung aking garden na walang nagkukontra. Pero tingnan nyo naman po yung binigay sa akin ni God. Although talagang isang malaking responsibilidad po ito sa akin. Hindi po talaga biro yung maghalaman. Yung pag-aayos po ng mga halaman, pagtitrim, pag-aalis po ng tuyong dahon. At kung makikita nyo po ang lago, halos hindi nyo na po makita yung ibaba. Ayan po may malunggay, dyan po yan sa may mini forest garden ko po. At yung lunggan ay napakayabong. At ayan, may bromeliad kung nasisilip nyo po ay sa may mini forest garden. At ito po yung papunta sa may Hawaiian tea plant. At ayan po yung mga halaman. At dito po, ayan, sa may bahagi po na ito, nung May, iyang mga nakapat po na yan ay talaga pong mga ano sila, yung mga dahon, mapusyaw ba? Yung hindi masyado nainitan. Kung sa Bicol malungsi, ayan, malamlam yung mga dahon. Ika nga, hindi siya ganun kakulay, pero nung nalipat sila dyan nung May ay gumanda. At dito sa part naman na ito, ayan yung ano niya, yung kapal ng mga crouton. At talagang mas kumulay sila dyan. At dito po sa bahagi po na ito, alam nyo pong na landscape ko yan dati, pero inalis ko po dahil hindi nag-improve yung ibang plants. Dahil nga po sa lilim ni rambutan at saka po ang hirap niya pong linisan na may mga halaman at lalo po pag naglagas ang rambutan po. Kaya ayan, inalis ko po para buwelo yung pagwawalis at yung pagdudukot ko ng mga dahon. At ayan po, makukulay yung halaman dyan at yung mga crouton in pot ko po dyan ay walang naging problema. Mas kumulay po yung mga dahon. Nilalagyan ko po yan ng mga pinagbalatan po ng prutas yung mga crouton dyan. At may inad ako po na mga rare Hawaiian tea plant. Bagong tanim po yan. At ayan po yung space pa. Maluwag siya dyan. At eto naman yung papunta na dyan sa may mini crouton garden ko. At dyan yung bahagi ng maraming Hawaiian tea plant. Talagang matataas sila. Makukulay. At parang kailan lang mga plantito-plantita. Ang tagal na rin po nating nagsasama dito sa aking pagbablog. At pakiramdam ko po talaga kasi lagi lang kayong nandyan, nagmamasid sa akin. Talagang kasama ko na kayo sa aking buhay pagpaplantita. At kung nandito naman po ako, ayan yung view dyan. Ganyan yung ayos. At ayan, talaga pong napaka ano na ngayon, napaka-aliwalas na. At itong bromeliad, itinanim ko po dyan kasi nung May ko pa yan na itago sa tabi. Sabi ko, oy, may nandyan pa pala nakatagong halaman. Kaya itinanim ko na po dyan. Sakto naman na bakante na po yung bahagi na yun. At sa mga crouton talaga, sila yung nagbigay ng liwanag, ng kulay po dito sa aking garden. Dahil talagang tingnan nyo naman po yung mga dahon. Masyadong nangingibabaw yung tingkad ng kulay.
kahit ito pa ay mga common lang na mga variety po ng crouton. At eto yung papunta na po yan doon, palabas na yan doon sa may cruising. Hindi doon po yan sa palabas na sa may pangalawang garden ko. At ayan yung aking isa pa ito sa kumpul-kumpul yung crouton. Siguro mini, pwede pa naman mini kasi maliit lang na portion pero ang daming crouton. Ito kasi exclusive lang ito sa mga Thai crouton. Mostly nandyan, na nandyan. At ito yung kanyang view pag naka-drone. Sobra pong appeal nung yung yung lang, yung kulay niya lang, sobrang attractive. Kumbaga, buhay na buhay yung part dyan. Kasi ito naman pong garden ko ay assorted talaga po. Kumbaga, halo-halo yung mga halaman. Kumbaga, pag nakita ko pong medyo boring, ayan, mag-add tayo ng medyo makulay na dahon. Kasi ang mga makukulay naman po na dahon ay yung mga halaman na hindi namumulaklak. At tingnan nyo po yung fortune plant ko, napakalago. At ayan yung view pag nandito ako sa taas. Naka-drone po yan. Ayan. Inamin kong nasa taas ako. Ayan, nasa taas pa talaga ako kasi wala naman pong drone si Plantita Joy. Ayan, assuming lang na naka-drone. Feel na feel ko po kasi yung view na nasa taas po talaga. Na-amaze po talaga ako doon sa kapal ng mga plants na pag nasa taas ako na halos hindi mo na po makita yung space doon sa ibaba. At makikita mo na lang yung mga dahon na halos nagdidikit-dikitan na po sa itaas. Kaya, na-enjoy ko po yun. Pero hindi po talaga yan naka-drone, mga plantita-plantita. Umakyat lang ako sa puno para makita ko lang po yung view sa ibaba. At wag po kayong mag-alala at maingat naman na po ako sa pag-aakyat kasi ayaw ko naman po ako ay madisgrasya at magka-problema po ako. Once na madisgrasya po tayo ay hindi na po natin mai-enjoy yung pag-garden. At ayan yung aking bakod at yung view ng garden pag nandito po ako. Ayan, yun, naka-semi-drone nga po tayo. Sobra lang po ang hirap mag-edit nitong video na ito. Ang dami po kasi itong cut. Video sa ibaba, after video sa itaas. Kumbaga po masyadong na-random ang video dito sa storage ko. At sobra akong nahirapan hanapin kung saan ba susunod tong naka-drone dito sa hindi naka-drone. Pinag-pray ko talaga na sana masunod-sunod ko po ng tama at diyan po sa bahagi po na yan. Inalis ko na po yung mga tuyong sexy red na heliconia para lumiwanag po yung ilalim. At may panibago na naman pong bulaklak si sexy pink. Ayan. Pero yung isa po ay yung bulaklak niya nandiyan pa naman po. Sobra pong liwanag at ayan, buwelo na pagdaan, ayan, request nung mga anak ko na dapat daw hindi sila mabasa pag dumaan. Ayan ang arte nila, hindi ko lang sila labi. At ayan, nandito na po tayo sa cruising. Ayan, kung saan yung nagtatagpuan yung mga daanan. Ayan, daanan po papunta dyan. Maluwag po sana yan kahit hindi ko po alisin yung mga halaman dito sa may isang pathway na ito kung saan ay feel na feel ko yung view na may pahawi-hawi pagdadaan. Kasi mayroon naman po iba sanang daanan. Yun sana yung dyan yung art, yung design sa part na yan ng pathway. Kaso ayan, request ng mga kasama ko dito, ang dalawang binata na dapat daw ay alisin ko na. Kaya ayan, inalis ko po. At dito na tayo sa ating mini forest garden. Sabi niya nga ni Ma'am Bella Patdo ay feeling niya daw po ay garden niya na din po itong aking garden. Sabi ko naman kay Ma'am ay opo, no problem. Ayan, isipin niyo pong nasa iba kayong lugar, nasa malayo kayong lugar at ako yung taga-maintain niyo sa inyong garden. At ayan, pinupost ko na lang para makita niyo po yung kalagayan ng inyong garden. Ayan, kasi feeling ni Ma'am Bella ay garden niya din itong aking garden. And I'm happy naman na yun yung naiisip ni Ma'am. Siyempre, garden po natin itong lahat. Ayan. At ayan yung ibang mga plants dyan. Talagang basa pa. Ito yung daanan. Papunta na po yan doon. Kumbaga, cruising na naman po yan. Ang dami ko pong daanan. Kumbaga, ang daming cruising dito. Ang daming daan-daanan. At eto, pumunta lang ako dito sa part na ito ng cruising para makita nyo naman po doon sa dulo yung view nung ayos nung garden at yung kalagayan ng mga plants, yung taas ng mga plants. Sobra-sobra na po yung plants ko na binigay sa akin ni God. Kaya kailangan ko po itong alagaan. At sobra naman po akong nagpapasalamat kasi talagang hindi naman ako pinapabayaan ni God
na akong sakitin. Kasi kung sakitin po ako, hindi ko po maayos itong aking garden. Hindi ko po ito mami-maintain. Kasi kailangan po dito ay may lakas. Yung may energy po talaga. Pero may nag-comment naman na parang yung mga plants ko yung nagbibigay sa akin ng energy, pero parang totoo po. Totoo po talaga. Alam naman yun ng mga certified plantita na yung plants natin yung nagbibigay sa atin ng lakas at inspiration. Kaya nga po tayo ay laging masiglang maghalaman. Kahit tayo po ay pagod, ay hindi pa rin po tayo tumitigil sa paghahalaman. At ayan naman yung view dito sa may bahagi po na ito ng philodendron. At pinapakita ko po talaga sa inyo yung bawat anggulo. At syempre po excuse me po, kung nais nyo din po yung ganitong style ng garden, ayan, free po na sundan nyo po. Hindi naman mahirap sundan tong garden ko. Kasi hindi naman po komplikado ang mga ayos dito. Kasi ika nga ito ay garden ng probinsya. Garden ng walang budget, ayan. Talagang pagod lang. Pagod. Kung may konti man na gastos ay gasino po. Kumbaga, puro pagod ko po. At ayan, yung mga kalateya. At pag nandyan naman ako sa may bahagi ng kalateya, ay ayan naman yung anggulo sa bahagi po na yan. Very presko po dyan. Napaka-presko po dyan. Napakalilim po dito sa may bahagi po na ito. Na mayroon po kasing malaking puno ng lunggan. Kaya napaka-presko, napaka-relaxing. Isa pa po, hindi ko po magagawa ang ganitong paghahalaman kung wala po akong supportive na asawa. Sobra po akong thankful kay God na binigyan po ako ng asawang katulad po ng aking asawa na very supportive po sa mga ganitong bagay, sa itong passion ko. At eto naman po yung view pag naka-drone. Talaga pong napakayayabong na po ng mga halaman at eto pong si powder puff. Ayan. Yung mga variety ng kruto nagtataasan na din. Ayan, kaya halos po pag naka-semi-drone, ayan, yung halos hindi nyo na po makita yung ano sa ibaba, yung space. Pero may space naman po yan sa ibaba. Pero dahil nga po sa taas at lalago na ng mga sanga ng mga halaman, kaya halos hindi na po makita ang pinaka-ground. Kasi mayabong na po talaga yung mga plants. Parang kailan lang, talagang nag-start akong magtanim po nito dyan sa garden po na yan. Kung hindi ako nagkakamali, baka po last quarter of 2021 or first quarter of 2022 po. Kaya, pambilis lang po, palibasa po mga direct ground. Kaya, ganyan na po kayabong at kalalaki. Kung hindi ko nga po yan tinitrim, aywan ko lang po. Siguro po kagubatan na po talaga itong aking garden. Literal po magigisang kagubatan kung hindi ko po ititrim itong aking mga halaman. At ayan, sa awa naman po ng Diyos, kahit ganyan po kakapal yung mga plants ko ay wala naman po ako nakikitang mahaba na pwedeng magapang-gapang dyan. Kahit nga po dito sa kapitbahay ko dyan sa may labasan ay may pumasok po sa kanilang bahay na mahaba. Ayan. Kahit wala naman po mga halaman sa garden nila at sa kapitbahay nila po wala naman mga halaman. Kaya sabi ko, paano nagkaroon yan? Dito naman po ito sa may dulo po ng pathway. Ayan, dito sa may mga helikonya. At ayan, tingnan nyo po yung lago ng mga dahon sa itaas. Hindi nyo na po talaga makikita yung space po sa ibaba. Mahaba lang po talaga itong video mga plantito-plantita kasi talaga pong pinupulido ko po. Ayan, sa abot na makakaya ko yung pagkuha po ng video nito sa party ng nasa ibaba ako at party ng medyo nakataas-taas para mas makita ko po yung ganda ng mga halaman ko. At dito na po tayo sa bahagi po ng aking mini crouton garden na kung saan ito pong part na ito yung pinakamarami pong crouton na tanim at halos po na mga crouton po dito ay direct ground at alam ko po sa aking mga old viewers ay nasubaybayan po ninyo yung bawat pagtatanim ko dyan isa-isa nitong mga
variety po ng crouton. Talagang nandyan na po kayo. Alam nyo na po yun kung sino po kayo na umantabay po sa akin mula nung mag-start po ako sa mundo ng pagbablog. At dito po ayan, makita nyo po yung lago ng mga halaman at yung laki ng mga dahon. Kaso lang po, may naiwan. Ayan, napakalaki po ng dahon. Ito pong very rare din na crouton. Itong si Red Duck Pit. Ayan, malaki yung ano niya, yung ano ng dahon. Ayan, yung pattern, yung design ng dahon. Red Duck Pit po yan. Bihira po ang mayroon yan. Talaga pong minsan, maihahalin tulad ko po sa buhay natin na pag may mga tao pong nag-aasinso, talaga po hindi lahat ng tao ay mag-aasinso. Kumbaga po, may maiiwan po sa ibaba. Kung sino po yung mahina, kung sino yung hindi ganong palaban sa buhay, kumbaga kung sino yung sakitin, kung sino yung hindi ganong katibay yung resistensya, ay maiiwan po talaga siya sa ibaba. Tulad po nitong halaman na ito, sabay-sabay ko po silang itinanim, pero may mga ilan po na naanuhan po sila, napag-iwanan, natakpan dahil mas tumaas na po yung ibang mga plants. At ayan, kung makikita nyo po, yung mga halaman po ay wala pong problema, talagang mga low maintenance naman po talaga tong mga halaman na tanim ko po dito. Hindi naman po talaga ito mga masiselan. Kaya po nagigilang high maintenance itong aking garden sa rason nga pong puro siya lupa. Wala naman siyang mga semento or wala naman siyang mga batong nakalagay. Kasi pag ginamitan ko po yun, naglagay po tayo dyan ng bato or siyempre po, bago po maglagay ng mga pebbles, ng mga bato, kahit anong klaseng bato, obligado po munang buhangin po muna ang ilalagay po bago maglagay po nun. Or pwede naman yung mga pa-rectangle, pa-square na mga pira-piraso ng semento na siyang magiging apakan para hindi ganun kabilis or kadami ang mga damo na tumubo. Pero kaakibat po noon ay ang malaking budget. Sabi ko nga po niyan, wala tayong ganong kalaki. Kaya ito pong aking garden ay garden po ito ng walang budget. Pagod lang po ang puhunan. Ayan, pagod. Sobra pong gaganda ng mga garden ng may mga budget. Sobrang nakaka-amaze. Talagang maaaninag po ninyo na yung owner ng garden ay madatong. Kasi sa mga accessories, sa mga pebbles, ayan, may mga lights pang mga nilalagay. Sobra, siyempre, wala tayo nun, kaya, ayan, nililinisan ko na lang po yung aking garden para kahit pang pobre itong garden na ito ay laging magmukha siyang pang mayaman na garden. Kahit hindi naman mayaman yung may-ari ng garden. Kasi po, yung garden, pang mayaman man yun na garden or pang pobre, basta hindi po nalilinisan ay hindi maganda. Talaga pong pag nalilinisan po ang ating garden, ang ating bakuran, talagang nagmumukhang pangmayaman po. 'Di ba mga plantito-plantita? Sobrang talaga, sobra dapat ang effort. Hindi lang basta effort na konti. Kailangan po ma-effort tayo sa ating halaman. At dito po, puro po yan yellow ang mga halaman dyan. May naiiwan din po dyan, may natatakpan po dyan. At yun po yung sunod kong gagawin. Kukunin ko na sila at ililipat ko na lang. Pwedeng ilagay ko muna sa pot or ilipat ko ng ibang bahagi na makakabuelo silang maiinitan para lumaki din. Kasi napag-iiwanan po napag-asinso ng ibang mga plants, hindi maiiwasan na may ibang plants na maiiwan. Yung mahina, yung hindi palaban sa hindi palaban. Parang sa buhay po natin, pag mahina tayo, hindi tayo palaban, lagi tayong negatibo. Talaga mapag-iiwanan po tayo ng mga taong mga porsigido at palaban sa buhay. Parang dito din po sa ating mga halaman. May mga halaman pong mabilis lumaki. May mga halaman na kahit hindi mo alagaan ay talagang palaban, lumalaki, tumataas, yumayabong, kumakapal yung mga dahon. Kaya
para na lang din pong buhay ng tao ang mga halaman po. Masasabi ko po yun kasi although magaganda itong mga halaman dito, mayroon po yan may mga maliliit dyan. Pero yung iba kasi po, nung itinanim ko naman talaga yan, yung katotohanan po niyan, kasi nakikita nyo naman po, hindi naman pare-parehas po ang sizes. May sadya po talagang mataas na itinanim, may sadya pong parang kalahating taas lang ng daliri yung naibaon sa lupa, yung maiksi lang yung tangkay na naibaon kaya napakababa, at yung iba naman ay matataas yung mga tangkay, kaya yun din yung nakita kong differences nung pag yung nagigisa lang ganyan may bababa, may mataas. Kasi yung iba po talagang naitanim ko ng isa lang ang dahon, dalawa lang ang dahon. So, talagang mapag-iiwanan po sila. Kumbaga, sa buhay natin, parang ganun din kung kulang ang ating pakpak sa araw-araw na pagkabuhay natin, gutom ang abot po natin. Kailangan po ay madiskarte po tayo para hindi tayo mapag-iwanan ng iba. At talagang bihira po. Ano ba? Kung ano na sinasabi ko. Ayan, bihira naman po kasi yung sabay-sabay talagang mag-aasinso sa buhay. Kahit sa pamilya. Dito sa ating bansa, marami ang napag-iiwanan sa ibaba. Ayan, kung saan na napunta yung usapan. Kumbaga, naihahalin tulad ko lang po itong mga plants. Tulad po yan, mababa po, pa po sila. Kumpara po dyan sa iba, ayan, napakalaguna, napakataas, makukulay, mayayabong. Talagang hindi po kayo lugi sa ganitong halaman. Kulang po ang aking mga flowering plants. Mayroon po dyan daisy na hindi po nag-improve. Kaya kukunin ko po yun, ililipat ko po sila para mag-improve ulit. Kasi nayabungan na po sila nitong mga crouton. Ito po mga crouton dyan, sobrang memorable po yan kasi galing po yan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Calabarzon, parting Norte, parting dyan sa mga Ilocos, ayan, Norte, ayan, Eastern, North Luzon, ayan, Southern Luzon, ayan, mga ganyan po, bahagi na yan. May galing din Bisaya, pero usually galing ng Mindanao, yung mga crouton po dyan. Kaya sobra ko pong mahal na mahal yung crouton ko, kung sa Bicol po, pigpangalad ko po. Hindi ko lang alam yung salitang Tagalog ng pigpangalad. Yung parang kinikip ko po ng husto, siguro yung iba pang paliwanag doon. Kinikip ko po ng husto at iniingatan ko po itong mga crouton ko po. Sa totoo lang po, hindi naman sa pagiging madamot sa halaman, pero batid niyo po kasi na hindi po biro, ayan, hindi po biro yung sakripisyo ko dito sa mga halaman na ito, na mapa-stable ko sila, at hindi rin po biro ang makipagsapalaran po ako sa iba't ibang klase ng mga seller sa iba't ibang lugar na hindi ko naman po kilala. Kumbaga po, nagsusugal po ako sa pagbibili ng mga halaman na ito. Kasi syempre po, hindi ko naman sila nakikita personally, puro lang po online. Pero may mga mintis naman, pero marami din naman na hindi po mintis. Ayan, na mabuti naman pong kausap. Pero may mga talagang lagas yung dumating. Wala nang dahon, sabi stable, pero cutting lang dumating. Pero ganun pa man, sobra ko talagang pinagpipray na mapa-stable ko. At ayan, makikita mo nyo po talaga yung mga halaman po na sobra na pong taas. Taon na din po talaga. Taon na din yung nakaraan. 2021, ayan. Talaga pong makikita nyo na po sa kanilang laki. Dito po ako sa may cruising naman, yung papunta doon sa may inalisan ng Kubo, ayan. At sa likod ko niyan, palabas na yan doon sa may hallway. Ayan, doon sa may pinakamalaki ko pong pathway. Parang piling ko hallway siya. Yung kasi yung pinakamalaki. Sa may entrance, sa may malapit sa gate. At eto yung pinapakita ko talaga ang bunga ng bayabas. Masyado ko naman ini-extra tong bunga ng bayabas na ito. Ayan po yung mga halaman. Syempre din po, ayan din yung ayos dyan sa may ilalim ng malaking puno po ng rambutan. Ayan, ang cute lang. Ayan, ang cute lang po. At hindi ko pa dyan nakakakat yung mataas na crouton kasi busy pa po ako. Wala pa akong time. Maluyos lang po yan. Malalanta lang po yan pag hindi ko pa maitanim agad.
At gusto ko na din pong i-take itong opportunity na ito na magpasalamat po lagi sa inyo mga plantito, plantita, lalong-lalo na po sa aking mga old viewers. Masasabi ko po sana old miners. Ayan, old viewers ko po, old subscriber ko po na hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan. At labis-labis ko din pong pinapasalamat. Ayan. Sa inyo po yun, kayo po yun ma'am na hindi po kayo nasasawang manood ng may harang. Yung pong may ads. Tinatyagaan nyo po yun. Kasi siguro, ayan, para na pong gift din ninyo sa akin. Ayan. Maraming salamat doon sa mga ganun ang mindset. Pero sa hindi naman nanonood at nag-iisip kasi naboboring, na maraming salamat pa rin po sa panonood. Ayan. Nawa po'y lagi kayong healthy para po mas ma-enjoy po nyo yung paghahalaman tulad ko po. At sana po ay mas maging maganda rin po yung mga plants po ninyo kasi malaking tulong po talaga yung paghahalaman sa ating buhay para mas malibang po tayo at maituon po natin yung atensyon po natin sa mas magandang bagay. Kasi pag hindi po tayo busy, talaga pong no choice tayo, mga pitbahay po tayo. Pero pag busy po tayo, mawawala na po tayo ng time mga pitbahay kasi kulang pa po yung oras natin sa paghahalaman. Mamamalayan nyo na lang po ay tanghali na pala, ay hapon na pala, ay magagabi na pala, pero hindi pa po tayo tapos sa pag-garden. Kaya napakalaking tulong po ng pag-garden at napakaswerte po natin mga plantito, plantita na binigyan po tayo ni God ng ganitong passion na kung saan po talaga ay sobrang kapaki-pakinabang po sa ating buhay. Tulad ko po, although lagi akong madumi, madungis, ganyan, namimiss ko yung dating ako noon na hindi pa ganito kalaki yung garden na may time pa sa sarili. Pero ganun pa man, nandito naman yung aking mga plants. Mahal na mahal ako ng mga plants ko kasi binibigyan nila ako ng energy. Kasi kung hindi nila ako binibigyan ng energy, siguro mahina ako, sakitin ako. Ayan, sa pag-aalaga ako sa kanila, binabalikan naman nila ako ng lakas. Ayan, nangiti. Siyempre, pag malago na sila, ayan, napapangiti ako. At pag matamlay ako, mabublay yung katawan ko, pupuntahan ko sila. Balik na naman ako sa sigla. Ang dami kong naiisip. Kaya kinakausap ko yung mga plans ko. Sabi ko, wala na akong pang content. Ayan, tulungan niyo ako makaisip akong ano bang i-content ko at i-share ko. Ayan, lagi ko silang kinakausap. Ayan, talaga yung ano. Kaya kahit wala yung asawa ko at bihira siyang umuwi, ayan, parang hindi ko lang din naiisip na bihira siyang umuwi. Kasi siyempre sa buhay po namin, pag umuwi siya, wala kaming income at hindi naman kami titigil po sa pagkain. Kaya hindi siya basta pwedeng umuwi po. Talaga pong kailangan po sakripisyo. Siguro po makakatikim din po kami ng relaxation. Yung relax talaga, yung medyo maayos-ayos po pag nakatapos na si Matmat at maging maayos na din si B-Boy. Makapagtrabaho na din sila. Wala na masyadong isipin at makabayad na po ng mga nakakatakot-takot pong mga kautangan sa pagpaaral po sa Kibiboy, ayan. Kaya yung asawa ko po ay sobra po siyang good provider at talagang kung pwede pong hindi na siya matulog. Natutulog siya minsan 10, ayan, hanggat may customer go siya, gigising siya ng 4. Kasi nasanay na yung customer niya na maaga siya at pwede siyang katukin, anytime ay available siya. Kasi hindi talaga po pwedeng maging tamad at maging paisi-isi kasi sa needs ng pamilya at sobra pa akong proud sa asawa ko. Ayan, nabanggit ko na rin dito. Kasi napaka-responsable niya po at napaka-supportive niya po sa akin, sa amin. Kasi kung ako lang naman po, hindi po ako makakabili po ng ganyang kadami po mga halaman. Batid po ninyo yun at wala naman tayong permanent income. Kaya kung hindi po dahil sa aking asawa ay hindi ko po ito magagawa. At syempre mga plantito, plantita, kasama na kayo doon. Matagal-tagal na rin po yung ating pinagsasamahan. 21, 22, 23,
2024. Ayan, 4 na taon na, mag-a-4 na taon na kasi nag-start ako noong January ng 2021. Pero nag-vlog-vlog na ako noong 2020 pero wala pa lang sa ayos. At yung iba noon ay dinilit ko kasi parang may mga mali-mali at wala sa ayos nga po. At yung nagseryoso talaga tayo ay January 2021. At sobra nyo na po akong kilalang kilala yung aking taste sa paghahalaman. Yung dedikasyon ko ay batid na po ninyo. Kaya sobra po akong thankful. Mga plantito-plantita, ayan, napakahaba po ng video na ito at nais ko po ulit magpa-thank you sa inyo and then thank you din kay God kasi naayos kong ma-edit ito. Ang haba po kasi nito at ang dami po nitong putol-putol na video na kailangan ko pong pagdugtong-dugtungin na nakakahilo na po kung alin po ba yung kasunod nito. At salamat kay God at naitawid ko po ito at maraming salamat din po sa nanonood po. Alam ko hindi naman ito tatapusin. Ayan, yung mga nanood lang, yung okay na po yun. Kahit kaunting minuto lang na nanood ay maraming salamat po sa hindi nag-skip ng ads at sa mga naka-appreciate po. Sa naka-appreciate po sa aking pagkatao, sa aking hilig, sa passion ko po sa paghahalaman, yung taste ko po sa paghahalaman, yung way ko po ng pagbablog, yung way po ng aking pagsasalita, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta po ninyo, sa pagtitiyaga po niyong manood ng mga ads sa aking mga ina-upload. Maraming salamat po mga plantito-plantita. Nandito pa rin po ako kasi nandyan pa po kayo. Kung minsan man po hindi pa ako nakakapag-upload kasi po ang hirap po mag-isip po ng content. Kasi alam ko po, iniisip ko lagi baka po masawa na kayo, maumay na kayo dito sa aking garden, maumay na kayo sa mga ina-upload ko. Kaya sobra din po ako minsan pressure mag-isip kung ano i-content, kung ano i-share po sa inyo. Kaya sa laging nanonood, kahit ano pang ina-upload ko, ano pa man yun na content, pero nanonood pa rin at nagko-comment pa din para ipakita sa akin na nandito lang ako Plantita Joy. Ayan, nanonood pa rin ako. Maraming salamat po sa inyong lahat mga plantito-plantita sa pagmamahal niyo po sa akin, sa aking munting channel. Thank you so much po sa pagtitiyaga niyo pong manood at magsuporta po sa akin. Thank you po and God bless you all po mga plantito-plantita.